Sa Pilipinas, ang motorsiklo ay hindi lamang isang sakyan kundi isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng milyon-milyong Pilipino. Sa isang bansang may matinding trapiko, hindi pantay na pampublikong transportasyon at patuloy na pagtaas ng gastusin sa pamumuhay, ang motorsiklo ay nagsisilbing praktikal na solusyon sa mobilidad. Ginagamit ito sa pagpasok sa trabaho, pag-aaral, paghahatid ng produkto at maging sa kabuhayan ng maraming pamilya. Dahil dito, napakahalaga ng papel ng motorcycle industry sa ekonomiya at kultura ng bansa. Sa gitna ng mga kilalang Japanese brands na matagal nang nangingibabaw sa merkado, unti-unting nakahanap ng puwang ang ilang alternatibong brand. Isa sa mga ito ay ang SYM o SIM, isang Taiwanese motorcycle brand na nakakilala sa Pilipinas dahil sa abot kayang presyo at praktikal na disenyo. Ang SIM o SYM ay hindi kasing sikat ng Honda o Yamaha, ngunit hindi rin ito basta-basta lamang. Sa loob ng mahigit 2 dekada, napatunayan ng SIM na may kakayahan nitong manatili at makipagsabayan sa isang napakakompetitibong merkado. Ang SIM o SYM ay nagmula sa Sanyang Motor Corporation Ltd, isang kumpanyang itinatag noong 1954 sa Taiwan. Sa simula, hindi pa agarang nakatuon ang kumpanya sa paggawa ng motorsiklo. Katulad ng maraming industrial companies noong panahong iyon, nagsimula ito sa paggawa ng mga simpleng mechanical parts tulad ng mga generator lights para sa bisikleta. Sa paglipas ng panahon, kasabay ng industrialisasyon ng Taiwan, lumaki ang pangailangan para sa motorized transportation. Dito nakita ng Sanyang Motor ang oportunidad na pumasok sa industriya ng motorsiklo. Isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng SYM o SIM ang pakikipag-partner nito sa Honda noong dekada 60. Sa ilalim ng Technical Cooperation Agreement, ang Sanyang Motor ang naging pangunahing assembler ng Honda motorcycle sa Taiwan. Ang partnership na ito ay tumagal ng ilang dekada at natutunan ng Sanyang Motor ang mataas na pamantayan ng Japanese manufacturing, quality control at engineering discipline. Bagamat nagtapos ang partnership noong 2002, dala na ng Sanyang Motor ang kaalaman at karanasang kailangan upang palakasin ang sariling brand identity. Pagkatapos ng partnership, mas pinagtibay ng kumpanyang tatak ng SYM o SIM bilang sarili nitong global brand. Nagtayo ito ng mga production facilities, hindi lamang sa Taiwan, kundi pati sa China at Vietnam, at pinalawak ang export market sa Asia, Europa at iba pang bahagi ng mundo. Sa puntong ito, ang SIM ay hindi na lamang isang lokal na manufacturer kundi isang international na brand na may malawak na karanasan sa paggawa ng motorsiklo at scooter. Pumasok ang SIM sa Pilipinas noong 1999 sa panahong patuloy na lumalaki ang motorcycle market sa bansa. Noong mga huling taon ng dekada 90, nagsimula nang makaramdam ang Pilipinas ng mas malalang problema sa trapiko at kakulangan sa maayos na pampublikong transportasyon. Kasabay nito, marami ring mga Pilipinong naghahanap ng mas murang alternatibo sa kotse. Ang motorsiklong naging sagot sa pangailangan ito. Ang SIM ay dinala sa Pilipinas ng Mitsukoshi Motors Philippines Incorporated, isang lokal na kumpanya na nagsilbing exclusive importer at distributor ng brand. Mahalagang papel ng Mitsukoshi Motors sa pag-angkop ng SIM sa lokal na merkado. Hindi lamang sila nagbenta ng motorsiklo, kundi nagtatag din ng dealer network, service centers at financing options na angkop sa kakayahan ng karaniwang Pilipino. Hindi agad naging dominante ang SIM. Kinailangan itong buuin ng tiwala ng mga mamimili sa isang merkadong sanay sa mga Japanese brands. Gayunpaman, unti-unting nakakilala ang SIM dahil sa mas mababang presyo at simpleng disenyo. Sa mga probinsya at rural areas, kung saan mas mahalaga ang practicality kaysa branding, mabilis na tinanggap ang SIM bilang isang kapaki-pakinabang na alternatibo. Sa global na antas, ang SIM ay pag-aari ng Sanyang Motor Corporation Ltd, isang Taiwanese corporation na may sariling research and development at manufacturing capabilities. Ang kumpanya ay patuloy na nag-i-invest sa teknolohiya at disenyo upang makasabay sa pandaigdigang trend sa motorsiklo. Sa Pilipinas, ang Mitsukoshi Motors Philippines Incorporated ang may pananagutan sa operasyon ng SIM. Sila nangangasiwa sa importasyon, local assembly ng ilang modelo, distribution, marketing, at after-sales service. Dahil lokal ang distributor, mas naging sensitibo ang operasyon sa pangangailangan at realidad ng mga Pilipinong mamimili. Ito ang dahilan kung bakit nakatuon ang lineup ng SIM sa Pilipinas sa mga modelong praktikal at abot kaya. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit pumatok ang SIM sa Pilipinas ay ang presyo. Sa isang bansang may malaking porsyento ng populasyon na may limitadong purchasing power, ang affordability ay napakahalagang salik.
Ang mga motorsiklo ng SIM ay karaniwang mas mura kaysa sa katumbas na modelo ng ibang brand, kaya nagiging mas accessible ito sa mas maraming mamimili. Bukod sa presyo, mahalaga rin ang simplicity ng disenyo ng mga motorsiklo ng SIM. Ang kanilang mga makina ay hindi masyadong komplikado, kaya mas madaling alagaan at mas mura ang maintenance. Para sa mga Pilipinong gumagamit ng motorsiklo bilang pangunahing sasakyan para sa trabaho o negosyo, ang pagiging maasahan at madaling kumpunuhin ay mas mahalaga kaysa sa advanced features. Dagdag pa rito, malawak ang dealer network ng SIM lalo na sa mga probinsya. Sa maraming lugar sa Pilipinas, mas madaling makakita ng SIM dealer kumpara sa ibang brand. Dahil dito, mas nagiging kampante ang mga mamimili na may mapupuntahan sila sakaling kailanganin ng serbisyo o piyesa. Ang kagustuhan ng mga Pilipino sa SIM ay hindi lamang nakabatay sa presyo kundi sa kabuuang karanasan sa paggamit. Maraming rider ang nagsasabing sapat ang performance ng SIM para sa araw-araw na biyahe. Hindi man ito kasing bilis o kasing advanced ng mga mas mahal na motorsiklo. Nagagawa naman itong gampanan ang tungkulin nito ng maayos. Ang fuel efficiency ng mga motorsiklo ng SIM ay isa sa mga mahalagang salik. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, mas pinipili ng mga Pinoy ang mga sakyang matipid sa konsumo. Bukod dito, ang mga motorsiklo ng SIM ay kilala rin sa tibay lalo na kung maayos ang maintenance. Sa Pilipinas, kabilang sa mga pinakamabentang modelo ng SIM ang Bonus Series, partikular ang Bonus X at Bonus 110. Ang mga modelong ito ay kabilang sa mga pinakaabot kayang brand new motorcycle sa merkado. Dahil dito, madalas itong piliin ng mga estudyante, first-time buyers at mga naghahanap ng basic na transportasyon. Sa hanin ng scooter, naging popular ang SIM Jet X 150 at Cruise SIM 150. Ang mga modelong ito ay nag-aalok ng mas modernong disenyo at mas malakas na makina na angkop sa mga rider na nais ng mas komportabling biyahe. Sa mga nakaraang taon, sinubukan din ng SIM na pumasok sa mas mataas na segment ng merkado sa pamamagitan ng mas malalaking scooters at adventure-type models, bagamat mas limitado ang target market nito sa Pilipinas. Isa sa mga pinakamalakas na bentahe ng SIM ay ang presyo ng kanilang mga produkto. Ang entry-level models nito ay kabilang sa pinakamurang brand new motorcycle sa bansa, habang mas mataas na displacement models ay nananatiling mas abot kaya kumpara sa katapat na modelo ng ibang brand. Para sa maraming Pinoy, ang binabayaran nila sa SIM ay katumbas na ng sapat na kalidad at functionality. Ang pangunahing pagkakaiba ng SIM sa ibang brand ay ang malinaw nitong pagtutok sa practicality. Habang ang ibang brand ay nakatuon sa performance, racing image o premium branding, ang SIM ay nananatiling simple at functional. Ang kanilang mga motorsiklo ay dinisenyo bilang kasangkapan sa araw-araw na buhay, hindi bilang simbolo ng status. Isa sa mga madalas na kritisismo sa SIM ay ang availability ng pyesa. Bagamat may sapat na supply ng basic parts sa mga authorized dealers, mas limitado ang aftermarket options kumpara sa mas sikat na brands. Gayunpaman, dahil simple ang disenyo ng mga motorsiklo ng SIM, maraming mekaniko ang kayang maghanap ng compatible na parts bilang alternatibo. Sa kasalukuyan, nananatiling aktibo ang SIM sa Philippine motorcycle market. Hindi man ito ang nangungunang brand sa dami ng benta, mayroon itong matatag na customer base. Ang patuloy na paglago ng delivery services at gig economy ay nagbibigay ng panibagong oportunidad para sa mga brand na nakatuon sa practicality tulad ng SIM. Sa kabuuan, ang SIM ay isang mahalagang bahagi ng motorcycle industry sa Pilipinas, mula sa pinagmulan nito sa Taiwan hanggang sa mahigit 2 dekadang presensya sa lokal na merkado. Napatunayan ng SIM na may lugar ito sa kalsada at sa buhay ng maraming Pilipino. Sa pamamagitan ng abot kayang presyo, praktikal na disenyo, at malawak na dealer network, nagawa nito makipagsabayan sa mas malalaking brand sa sarili nitong paraan. Bagamat may mga hamon at limitasyon, nananatiling relevant ang SIM bilang isang brand na tumutugon sa tunay na pangangailangan ng masa. Para sa maraming Pinoy, ang SIM ay hindi lamang isang motorsiklo, kundi isang katuwang sa araw-araw na pakikibaka sa trapiko, distansya at gastusin. Sa isang bansang patuloy na umaasa sa motorsiklo bilang pangunahing anyo ng transportasyon, malinaw na ang SIM ay mananatiling bahagi ng kasaysayan at hinaharap ng kalsada sa Pilipinas.